May mga araw talaga na matumal ang ating mga kakanin. Minsan nagsasawa na rin ang ating mga customer. Kaya naman ngayong araw mga kawaray ay isi-share ko naman sa inyo yung ating lulutuin ngayon at tiyak ko na magugustuhan din po ito ng inyong mga customer. Dito nga mga kawaray, ituturo ko sa inyo yung mas pinadaling chicken cordon bleu na pwede nyong ipa-order din po ito, lalong-lalo na po sa may mga okasyon. Mapapadali talaga ang pagluto mo kung ito ang gagayahin mo. At dito nga ay bumili ako ng chicken breast. At nabili ko nga po ito sa halagang 260. Marami na po tayong maluluto. Sa halagang 250 ay marami na ring makakakain ito at isang bilao na ang mapapa-order mo. At dito nga in-slice ko lang po siya sa gitna at pinalapad ko lang siya. Ulit-ulitin lang po ito hanggang sa lahat na ay ma-slice nyo po siya. At para lalong lumapad ito, pipit-pitin po natin siya. Kahit na anong bagay na pwede nyong pangpitpit ay okay lang. At magsapin lang kayo ng plastic kung wala ay cling wrap. Basta malinis lang siya. At dahil natapos na nga natin, ngayon naman ay atin na po itong imamarinate. Dito ay gumamit nga lang po ako ng bawang at sibuyas. Yun lang po ang ating pang-marinate. Syempre gusto kong espesyal ang ating chicken cordon bleu. Maglalagay din po tayo dito ng ating lemon. Pero kung wala mga kawaray, pwede na ang kalamansi. Pang-marinate lang naman po ito. Syempre naglagay din po tayo dito ng tuyo, paminta, at maglalagay tayo syempre ng asukal para nandun yung tamis. Manamis-namis talaga siya. So, i-marinate lang po natin ito ng 3 hours para talagang manuot ang lasa. Or kung gusto niyo naman overnight, diba? Dahil nandun na talaga ang lasa niya. At optional lang, maglalagay kayo ng magic sarap mga kawaray, no? Para hindi naman yung iba baka allergy sa magic sarap, pwede namang wag nyong lagyan. So, ganyan lang. At pwede nyo pong lagyan po ito ng oyster sauce para mas masarap din siya. So, yun lang. At imamarinate natin ng 3 hours. Sa akin kasi 3 hours lang. Pero, depende sa inyo. Kung gusto nyo talagang manuot ang lasa, gawin nyo pong overnight sa inyong ref. So, after 6 hours, ay, ayan na. Pabalutin na po natin ito sa foil. Sa mga magluluto nito mga kawaray, ang ginawa ko dito ay foil po siya. Bis na tatalian ko siya, foil na lang po ang ginamit ko para hindi na po ako mahirapan pa. At naglagay na din po ako ng sweet ham. Depende sa inyo kung ano ang gagamitin nyo. Basta may ham po kayong ilalagay. At hindi mawawala ang ating Eden cheese. Dahil ito po ang pangpasarap din sa ating chicken cordon bleu. At dito nga po ay inilagay na po natin sa ating foil. Binalot na po natin ito. So ganyan lang, walang kahirap-hirap. Kahit pagprituhin mo po ito ay, kahit saglit mo lang prituhin ito, basta napaistima na natin ay hindi po mahihilaw ang ating chicken cordon bleu. Ang kainaman naman po sa ating pagluto ng ganitong procedure ay hindi talaga tayo mahihilawan ng chicken cordon bleu. Hindi tulad ng piprituhin po natin agad kapag katapos nating i-marinate, prituhin agad. Mayroon pong tendency na mahihilaw po ang gitna, lalong-lalo na po ang ham, hindi po siya maluluto. Kaya ito pong procedure ko ang ginawa ko dahil gusto ko na lahat ay maluto kahit sa gitna and then ang ating cheese matunaw po siya agad. So ayan, nabalot na nga po nating lahat ito. Ngayon naman ay ipapa-steam na po natin siya para mabilis po ang ating pagprito mamaya at hindi na tayo magtagal at hindi na rin po masunog ang ating breadcrumb kapag tayo ay magpiprito na nito. So ayan, 30 minutes ang ating pagpapasteam nito mga kawaray. Kapag ang inyong tubig ay kumukulo na, tsaka nyo po isasalang itong ating
binalot na chicken cordon bleu. So ganyan lang, napakadali lang. 30 minutes nyo lang po itong paiistiman. Once na okay na, hanguin na po ito at luto na po siya. Kahit na yung loob niya ay luto na. Kaya naman kapag prituhin na po natin ito ay hindi na kayo mahihirapan pa at papalpak sa pagluto nyo ng chicken cordon bleu. At dito nga sa ating pagprito nito ay kakailanganin natin ng all-purpose flour, syempre. At mayroon po tayo ditong mga breadcrumb. Ayan, napapansin nyo, luto na nga po siya, di ba? So, 3 lang po ang una kong niluto dito dahil yung iba ay, syempre, para sa kinabukasan naman po yun. At dito ay gumamit nga po tayo ng itlog. Sa mga walang itlog, ay depende na po sa inyo kung paano kayong magluluto. Pero mas masarap at mainam na may itlog talaga. May breadcrumbs. So ayan, yung ating breadcrumb dito ay hindi po ito masusunog kasi mabilis lang po natin itong lulutuin. At sinausaw ko na nga po ito, huwag kayong mag-alala, malinis naman yung kamay ko at pangkain lang po namin ito. Hindi, pagbenta naman talagang kailangan nating mag-gloves, lalong-lalo na po dun sa mga customer natin, kailangan malinis ang ating binibenta. So ganyan lang, paikutin lang po natin ng breadcrumb and then ayan, lulutuin na po natin yan. Napakadali lang nitong prituhin. Saglit lang po itong prituhin dahil napaistima na natin. Sa malinis na kawali, maglagay po kayo ng oil. Then, mga ilang minuto lang at kumukulo na umainit ng inyong mantika. Tsaka nyo po saka nyo po isasalang ang inyong chicken cordon bleu. At yan, mga kawaray, napakadali lang, diba? Once na maging golden brown na ang inyong breadcrumb, ay okay na yan. Dahil ang loob nito, ang loob ng inyong, kapag ka itong procedure ang gawin nyo, ay luto na agad. Hindi na kayo mag-aalala pa. Hindi tulad ng hindi natin napaistiman, talagang nandun po talaga, hilaw po talaga ang gitna ng ating chicken cordon bleu. Kaya naman ano pang hinihintay nyo mga kawaray? Kayahin nyo na po itong aking pagluto ng ating chicken cordon bleu dahil hindi kayo papalpak dito at mapapadali ang pagluto nyo. Diba? Lalong-lalo na po kapag ang inyong kapitbahay, ang inyong ipatikim nitong special ng chicken cordon bleu, di akong mapapa-order sila ulit. Kaya naman, hanggang dito na lang mga kawaray at sana ay nagustuhan nyo po itong ating recipe ngayon at makatulong po ito sa ating mga nanay na nag-iisip pa kung ano nga ba ang pwede pangdagdag sa ating mga pa-order dahil nga po marami na po tayong customer na nagsasawa na sa kakanin. Kaya naman naisipan nating dagdagan ng mga ganitong pa-order ang ating mga customer. Tapos bigyan mo si Ingan. Ang sarap naman nito. Sobrang sarap. Baka pag binenta to, 1,000 to. Sarap na sarap. Lamnam na lamnam ako. Ang sarap. Talagang masarap. Partneran mo pa ng kanin, ano? Kailangan ko ng kanin na. Jade, sandukan mo. Sandukan mo, Jade. Ko. Please. Ayan, kakain na siya ng kanin para partner. Diba? Itong ating bisito. Buti na lang sinama mo. Hindi ko siya kasama sa bahay eh. Gabi pa naman. Kaya sana kung umaga, maiwan. Kung gabi, mahirap na. Diba? Ganyan. Konti Baka naman madami na yung kumain na yan. Pero ito yung sausawan mo ha. Mo lang. Ayan. Kain. Nakapagkain ako kasi itong ulam na to, masarap. Mas masarap pa sa sinigang. Favorite yan si Sinigang. Ibig sabihin yan na ang magiging favorite mo. Try niyo to. Mag-subscribe kayo sa Discarding Waray. Oh, ayos! Ayos! And subscribe. Para kami, ano na eh. Makakatikim ka ng
masarap na ulam kay madiskarting waray. At syempre, hindi ko talaga palalampasin na magpasalamat sa ating mga subscribers, sa ating mga nanunood. Lalong-lalo na kay Jessie TV, matagal na nakaramilize pag hinalo, hayaan mo na lang mo ang hinahalo. So, ayan, shoutout po natin si Amelita, si Menvicio. Ang sabi niya, kasarap naman yan, Ma'am Jess. Thank you po sa tiwala at suporta nyo sa aking YouTube channel na talaga namang nandyan pa rin kayo hanggang ngayon. Na kahit na matagal na po akong nagva-vlog, nandyan pa rin po kayo. Ma'am Maria Teresa Ang, wow, ang sarap naman yan. Ask ko lang panusukat ng dahon at pinambalot sa suman. Josephina Valanag, shoutout po sa inyo. Aliwan ni Jerry, like 650 well done and prepared. Thank you for sharing beautiful and healthy mouth recipes. Stay safe always. Ma'am Maria Gloria Hamon, ma'am, pwede po bang ubi flavor ang condensed milk ang gamitin para di maglagay ng ubi flavoring? Ang ubi condensed kasi medyo matapang. Pwede naman pero konti lang ang ilalagay nyo, hindi yung uubusin dahil mapakla po siya, may aftertaste po siya. Ma'am Lily Marmol, shoutout po sa inyo. Wow, super yummy, special suman. New recipe, Miss Just, thank you for sharing my discarding word. God bless and subscribe. Shoutout po natin si Ma'am Alicia Toledo. Ang sabi niya, thank you Madam Kawaray, thank you ko na pagluto ngayon Pasko, parang masarap yan, paborito ng mga anak ko. Shoutout po natin si Miss Meris Canabre. Ang sabi niya, maraming salamat po sa sharing. Shoutout po Madam from Dumaguete City, Negros Occidental, Oriental siguro to. Ayan, shoutout din po natin si Velma Cruz. Ang sarap naman yan, Madam. Thank you po sa walang sawang suporta nyo sa aking YouTube channel na hanggang ngayon nandito pa rin kayo nanunood at hindi kayo nagsasawa sa akin. Thank you po sa inyo Ma'am Velma Cruz sa walang sawang panunood nyo sa aking YouTube channel. At syempre, shoutoutin po natin si Lenny Pascua. Ang sabi niya, pinipigaan po bang nyog bago lutuin? Salamat Ma'am, hindi po. Dahil kapag pigaan, wala na po ang lasa niyan. Kailangan po ay wag pipigaan ang inyong nyog kapag ilalagay nyo po ito sa palitaw. Ayan, shoutout po natin si Amelita, si Menvicio. Kasarap naman yan, Ma'am Just User 1978. Madam, salamat sa mga sinishare nyo po sa recipe. May pahiram na lang ng picture mo. Salamat. Marasa watching from UAA. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Salamat po sa walang sawang suporta nyo sa aking YouTube channel. Thank you. Shoutout po natin si Josefina Valana. Keep on sharing, Miss Yummy. God bless. GG78787. How much po ma'am yan? Thank you po sa inyong lahat, mga kawaray. At sana ay wag pa po kayong magsawa sa aking YouTube channel. Shoutout din po natin si Luz Doge. Ang sabi niyo, wow, ang sarap naman. Thank you Ma'am Luz Doge sa pag-comment nyo sa aking YouTube channel. Thank you po. At hanggang dito na lang mga kawaray. Thank you and God bless po sa ating lahat mga kawaray. Thank you po.